Doble na po ang singil ng mga nagtutulak ng trolley sa Riles kasunod ng pansamantalang tigil operasyon ng PNR sa Metro Manila. Mas mahal din ang pamasahe sa mga bus na alternatibong sakayan ng mga dating suki ng PNR. At nakatutok si Marisol Abduraman. Ilang araw matapos matigil ang operasyon ng tren ng Philippine National Railways, nag-ikot si PNR Chairman Mike Macapagal sa mga estasyon. Gusto raw nilang matiyak na sapat ang mga bus para sa mga dating pasahero ng mga tren. Kung maraming sumasakay at kulang ang buses, we will deploy more buses. Sa ngayon, merong 25 na bus ang bumabiyahe para tugunan ang 30,000 pasahero. Meron daw mga konting delays, imbis na 30 minutes, 40 minutes sila naghihintay. But I cleared it up with the bus company. Pero na mag-ikot kami sa Tutuban Station kanina, kapansin-pansin na hindi ganun kadami ang mga sumasakay sa bus kumpara sa mga pumipila sa tren noon. Marami ring nada kasi mga bus galing Loton. Doon din ang daan. San Andres. Bihira daw talagang mapuno ang mga biyahe dito sa bus. Lugi kung tutuusin ayon sa mga konduktor, pero umaasa silang makakabawi rin sila sa mga susunod na buwan. Kasi yung iba talaga nalilito pa eh. Gaya na lamang ng pamilyang ito na galing pang Zamboanga City. Pero ang mas ikinagulat nila, ang anilay mas mahal daw na pamasahe. Ang 25 pesos daw kasi na pamasahe sa tren, mula Tutuban hanggang Bikutan, 50 pesos sa bus. Imbes magtitipid yung mga ibang pasahero, mas lalong napamahal. Yung 20 pesos pwede pa yung bibili ng example pag uhaw ka na. Mas masakit ito sa bulsa sa tulad ni Mark na minimum lang ang sahod at araw-araw sumasakay noon ng tren. Imbis na bilhin ko po yung pong gusto ko or pwede pong pagkain, ganun, napupunta lang po sa pamasahe. Naapektuhan po kami. Kinababahala po namin, 5 taon po. Wala po kaming choice kasi wala po kaming ibang masakyan. Idudulog ko po ito sa opisina ni Secretary Jimmy Bautista, who I am sure will do something about it. Pero hindi po madali yan eh. Pero kung pahirap sa commuter, Pandakan po! Wala ng tren! Pandakan! tila biyaya naman ang dulot ng pansamantalang tigil operasyon ng PNR sa mga nagtutulak ng trolley sa Riles. Simula kasi nang itigil ito, nagtaas sila ng pamasahe. Ang dating 10 pisong singil, 20 pesos na. So 20, ito 5 lang, 100 na. Dati yung 10 pasahero, 100. Sana nga, forever na. Joke lang. Kukain nila yung... Salamat din sa PNR kasi nagagamit namin to. Inaalaw kaming ganito. Sana matagalan. Joke lang. Malaki kita namin. Pansamantala. Kasi malaking bagay po. Nagmahal talaga kasi nga simulang nag-demolish, kaya tinataasan nila ngayon ng pamasahe. Okay naman po, para makatulong din po sa mga kagaya po. Okay lang po, try lang po namin talaga ngayon. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatutok 24 oras. Dalawa pang kapwa akusado ni Pastor Apollo Kibuloy ang hawak na ng mga otoridad, habang ang pastor tinutugis pa rin. Sumama ang GMA Regional TV 1 Mindanao sa tangkang pagsisilbi ng warrant laban sa kanya sa Davao City. Nakatutok si John D. Esteban ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Alas 8 ng umaga pa lang kanina, tinungo na ng National Bureau of Investigation Davao Region ang Prayer Mountain ni Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Kibuloy sa Purok 3, Barangay Tamayong. Isisilbi sana ang warrant of arrest laban sa pastor na inisyo noong April 1 para sa kasong child abuse at sexual abuse. Nang marating ang area bandang alas 9 ng umaga, hinarap ang NBI ni Attorney Eunice Ambrosio, isa sa mga abogado ng KOJC. Pagkapakita ng warrant ay hinalughog na ng NBI ang lugar. Pero walang Kibuloy na namataan. Pinuntahan din ang tinatawag na Glory Mountain na pag-aari ni Kibuloy sa Purok 6 ng parehong barangay, pero binawalan ng sumama sa loob ang media. Sir, dali na tamang media, sir, ha? Wala si pastor doon, hindi natin nakita. Sa mga interviews natin doon sa kanila, medyo matagal na nila nakikita at nakakausap si Pastor Kibuloy. Habang isinisilbi ang warrant, ay sumuko na rin sa NBI ang 2 personal assistant ni Kibuloy na may warrant sa kaparehong kaso. Di na sila nagbigay ng pahayag at prinoseso agad ang piyansa sa RTC Branch 12 sa tulong ng kanilang abogado.
2 iba pang kapwa akusado ang sumuko kahapon, habang isa ang inaresto sa kanyang bahay. Patuloy pa rin ang paghahanap ng NBI kay Kibuloy. Right now, we're still negotiating kung pwede siyang mag-surrender. Within 10 days, no? Kasi the warrant of arrest has 10 days giving us to serve the warrant. While hindi pa siya nahuli, patuloy yung service of warrant of arrest to Pastor Kibuloy. Under the law, if you are not arrested, you are a fugitive, considered as fugitive from justice. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, John D. Esteban, nakatutok 24 oras. Nagpaliwanag ang Philippine Fencing Association o PFA kaugnay ng pagpapalit ng nationality ni dating Philippine team member Maxine Esteban na lumaban at nag-qualify sa Paris Olympics sa ilalim ng bansang Cote d'Ivoire. Sa pahayag na ipinadala sa GMA Integrated News, nilinaw ng Pangulo ng Federasyon na nagpapagaling pa sa kanyang injury si Esteban ng alisin sa lineup ng 2023 Southeast Asian Games. Sinunod umano nito ang requirement ng Philippine Sports Commission na magbigay ng pangalan ng mga opisyal na lalahok. Pero tanging isang fencer lang kada weapon category ang pwede nilang ipadala sa mga Olympic qualifiers para magkaroon ng spot mula sa kada isang kontinente. Masaya raw ang PFA na nakapasok sa 2024 Olympics si Maxine na kanila raw tinuruan mula pa noong bata ito. It's time to say goodbye sa isa sa mga miyembro ng Crazy Five sa hit afternoon series na Makiling. Yan ang character ni Royce Cabrera na inulan ng papuri ng fans dahil sa isang madamdaming eksena. Makichika kay Nelson Canlas. Naging usap-usapan ng sensitibong eksena ni Royce Cabrera sa pambansang revenge drama na Makiling kamakailan. Oliver, mahal kita. Bakla ako. Ang coming out scene, hinangaan ng netizens dahil sa emosyonal na eksenang na-pull off ni Royce. Naging maingat ka raw siya, lalo pat mapapanood ng kabataan ang pagganap niya bilang miyembro ng LGBTQIA+ community. Pero ang malungkot daw nito, matatapos na ang kanyang karakter sa serye. Sabi nga nila, maliit or malaking role man yan, importante pa rin yan. Ang trabaho ko ay talagang buhayin mismo yung karakter at iparamdam sa mga audience na totoo to. Si Pangs ako, especially sa kanila, sa production, sa mga co-actors ko, talagang yung bonding na nabuo namin. At the same time, yung ganda nung takbo ng storya. Hindi ito ang unang beses na gumanap si Royce bilang miyembro ng community. Hinangaan na rin dati ang kanyang portrayal bilang isang drag queen sa magpakailanman. At ngayon, nagbabalik siya sa drama anthology episode na Hubad na Anak, kung saan gaganap siya bilang isang lalaki na mapipilitang suungin ang mundo ng adult entertainment para matustusan ang pangangailangan ng kanyang inang may sakit. Gusto ko ng mga challenge, siyempre, parang maiba naman, di ba? Dito kay Junjun, believe ako kasi sinabi niya naman na ayaw niya, pero para sa pamilya niya, para sa nanay niya, talagang pinasok niya gawin, which is mahirap yun. Parang ginagawa mo yung trabaho hindi ka talaga masaya. Sa gitna ng kabi-kabilang trabaho, di pa rin daw nawawala ang pag-unwind. Escaping the Manila heat si Royce sa kanyang recent vacation sa Hong Kong. Bukod sa shopping at sightseeing, in-enjoy niya rin ang ilan sa kanyang favorite food finds doon. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happening. 9 na po ang atletang Pinoy na nag-qualify para sa 2024 Paris Olympics. Bigumang nag-qualify ang Olympic gold medalist na si Heidelin Diaz, inspirasyon pa rin siya ng ilan sa ating mga pambato. Tinutukan niya ni JP Soriano. Ilang araw bago lumipad pa Las Vegas sa Nevada kung saan gagawin ang kanyang full training para sa 2024 Paris Olympics. Todo ensayo pa rin si Filipino boxing champion at 2020 Tokyo Olympics bronze medalist Yumir Marshall. Wala raw oras dapat sayangin dahil mula sa middleweight noong 2020 Tokyo Olympics, nag-level up na si Yumir. Nagpalaki ng katawan dahil nag-qualify na siya sa light heavyweight category para sa 2024 Paris Olympics.
Kabilang sa posible niyang makaharap sa boxing ring, ang Ukrainian boxer na si Alexander Kazniak na tumalo sa kanya noong Tokyo Olympics. Nandito sila sa weight class ko ngayon eh. Lahat ng mga magagaling. Sa laban na to, handa yung katawan ko, physical, mentally and spiritually. Sabi ni Yumir, posibleng sumali pa siya sa isang World Boxing Tournament sa Europe bago ang Paris Olympics para mapanatili ang kanyang competitive spirit at momentum. Inspired ako, the same time, nandun yung pressure. Yun po yung ginagamit kong motivation sa training ko. Target ni Yumir, maiuwi ang ginto sa Olympics. Kung sakali, magiging kauna-unahan ito para sa sport na boxing at ikalawang gold medal ng Pilipinas. Isang karangalang unang naibigay sa loob ng Olympic history ng weightlifter na si Heidelin Diaz na nakakuha ng gold noong 2020 Tokyo Olympics. Pero si Heidelin hindi na nag-qualify sa 2024 Paris Olympics matapos kapusin sa IWF World Cup 59 kg event kahapon sa Thailand. Sinabi ni Heidelin na patuloy pa rin siyang magbubuhat pero hindi natiyak kung para sa susunod na 2028 Los Angeles Summer Olympics. Alam nyo, wala nang si Ate Heidi, wala na pong kailangan i-prove sa atin. Nakuha niya na yung gold medal sa SEA Games, Asian Games, World Championship and Olympics. Wala pang nakakagawa nun. Masaya rin si Yumir na umabot na sa 9 na atletang Pilipino ang nag-qualify at lalahok sa 2024 Paris Olympics. Isa sa pinakabagong nadagdag si Elrin Ando na nag-qualify matapos magpakitang gilas at pumangpito sa Women's 59 kg event ng 2024 International Weightlifting Federation WF World Cup. Nagpasalamat si Elrin sa lahat ng mga sumuporta sa kanya. At dahil kaharap ko na ang isang Olympic medalist at World Boxing Champion, sinamantala ko na ang magpaturo ng ilang basic skills sa boxing. Igaganon nyo lang, tapos igaganon nyo. Yan. So yan yung proper na stand sa boxing. Jab. Jab straight. 1, 1, 2. 4. Nice. Nice. That's good. Hindi siya Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. 16 na personalidad ang lumabas na may statistical chance na manalo sa pagkasenador kung ngayon gagawin ang 2025 elections base sa pinakahuling tugon ng masa survey ng Okta Research. Pinapili ng Okta Research ang mga respondent ng hanggang 12 pangalan mula sa inihandang listahan ng mga posibleng tumakbo sa May 2025 elections. 58.4% ang pumili kay House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo. Kasunod niya sina dating Senate President Tito Soto, Senador Bongo, Ben Tulfo, dating Pangulong Rodrigo Duterte, dating Senador Ping Lacson, Senador Bato de la Rosa, dating Senador Manny Pacquiao, Senador Bong Revilla, Senadora Amy Marcos, dating Manila Mayor Isko Moreno, Senadora Pia Cayetano, Senador Francis Tolentino, Senador Lito Lapid, Dr. Willie Ong at DILG Secretary Benher Abalos. Ilan pang mga dating senador, opisyal ng gobyerno at iba pang mga personalidad ang nasa listahan ng survey ng Okta Research. Ginawa po ang survey mula March 11 hanggang 14 sa 1,200 na respondent, 18 taong gulang pataas. Mga kapuso, isang low-pressure area ang namataan malapit sa Mindanao. Nasa labas yan ng Philippine Area of Responsibility at huling namataan 770 kilometers southeast ng General Santos City. Sabi ng Pag-asa, mababa ang tsansa nitong maging bagyo at hindi rin inaasahang papasok sa PAR. Pero magpapaulan ng nasabing LPA sa ilang bahagi ng Mindanao. Base sa datos ng Metro Weather, mataas ang tsansa ng ulan sa Zamboanga Peninsula, Barm, Soc-Sargen at Davao Region. May malalakas na ulan na posibleng magpabaha o magdulot ng landslide kaya doble ingat. Posible rin ang kalat-kalat na ulan sa Mindoro Provinces, Quezon, Palawan, ilang bahagi ng Bicol Region, pati sa Eastern at Western Visayas. Mababa naman ang tsansa ng ulan sa Metro Manila kahit umaabot sa bansa ang epekto ng trough o extension ng LPA
Patuloy ang pag-iral ng ridge ng high pressure area at easterlies. Nag 44 degrees Celsius kanina sa Tuguegarao City sa Cagayan at Catarman, Northern Samar. 42 degrees Celsius naman sa Dagupan, Pangasinan, Apari, Cagayan, San Jose, Occidental Mindoro at Aborlan, Palawan. Magpapatuloy ang mainit na panahon sa halos parehong mga lugar sa mga susunod na 2 araw. Papalo ulit sa 44 degrees Celsius sa Catarman, Northern Samar. Posible naman ang 43 degrees Celsius sa Tuguegarao City at Aborlan, Palawan. At 42 degrees Celsius sa iba pang probinsya. Ngayong tumitindi ang init, lagi pong magdala ng payong, uminom ng maraming tubig at magsuot ng preskong damit. Magsasanay hanggang sa dulo ng 200 nautical mile exclusive economic zone ng Pilipinas ang mga barkong pandigma ng Amerika at Pilipinas. Nakatutok si Chino Gaston. Sa darating na Balikatan 2024 exercise, nakatakdang magsanay ang mga barkong pandigma ng Amerika at Pilipinas hanggang sa dulo ng 200 nautical mile exclusive economic zone ng Pilipinas. Yan ay kahit inaangkin din ng China ang bahagi nito at pinamumugaran pa ng Chinese Coast Guard, mga Chinese warship at Chinese fishing militia. Lalabas tayo sa 12 nautical miles of our territorial waters. Our defense concepts have to go beyond 12 nautical miles in order for us to protect our national interests within our territorial waters and also within the exclusive economic zone. Pero hindi ba pag-uugatan ng dagdag tensyon ang balikatan exercises sa dagat na inaangkin ng China? Well, that's their problem. That's not our problem. The root cause of this tension is actually the presence of the Chinese forces, naval, coast guard, and maritime militia in our exclusive economic zone. If they will only stay in their own exclusive economic zone, there won't be any tension. The exercise will be conducted in our EEZ. It will not cause tension. Sabi ng Chinese Foreign Ministry, matagal na raw kinakaladkad ng Pilipinas ang mga bansa sa labas ng rehiyon para back-upan ang pang-uudyok ng Pilipinas nang hindi isinasaalang-alang ang umano'y konsensus ng mga bansa sa Southeast Asia. Pero ilang bansa sa Southeast Asia ang kabilang sa 13 bansang magpapadala ng observer sa balikatan exercises, kabilang ang Thailand, Singapore, Vietnam, Indonesia, Brunei at Malaysia. Hiwalay pa sa balikatan ng anti-submarine exercises ng Pilipinas, Australia, Japan at Amerika sa South China Sea sa dagat malapit sa Palawan sa April 7 na iniulat ng Reuters. Pero hindi pa ito opisyal na kinukumpirma ng AFP. Kaugnay naman ang muling pag-ungkat ng China sa umano'y pangako daw ng Pilipinas na tanggalin ang BRP Sierra Madre, iginit ni National Security Advisor Eduardo Año na walang dokumento na magpapatunay ng gentleman's agreement. Ayon sa kanyang dating presidential spokesperson, pinasok yan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at Chinese President Xi Jinping. The Chinese are always talking about the gentleman's agreement. They cannot show anything na meron talaga, even a document or even identify somebody who said that. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, Nakatutok, 24 Oras.